Why? What is your biggest achievement in the 3 years? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click ko na yung Garen's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad na libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon, for today's video, Mayora, dinudungisan itong si Yorme dahil sa mga projects na pinagawa niya. Guys, so talagang bumibira na itong si Mayor Hani Lacuna. Continuation to guys nung vlog natin kahapon. Pero bago yan, kumusta po sa mga Iskonians? Shout out po sa inyong lahat dito sa Maynila at sa labas ng Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel. So ingat po kayo, ang dalangin ko nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay pong lahat ang mga Iskonians. Salamat po. So yun na nga guys, dito sa interview ni Karen Davila, ito pangalawang part natin na kung saan tinanong niya, di ba, pagkatapos ni ERAP, di ba, na alam naman natin na nung panahon ni ERAP guys, sa lahat ng kalsada makita mo may mga tindahan dyan. Kaya napakadumi ng Maynila. Even sa City Hall, hindi nakaligtas. Kung sino man may nakakaalala sa inyo, lahat doon sa City Hall, yung tabi mismo ng City Hall dun sa may monumento ni Andres Bonifacio, ang dami dun, halos hindi ka makapunta ng SM Manila sa dami ng tao dun. At dun din nakaapak ng ABAX dun si Yorme nung panahon na yun. So sabi dito ni Karen Davila, pagkatapos ni ERAP ng 3 taon, di ba? At pumasok, sabi niya, itong si Yorme. At biglang nagbago, di ba? Physically, di ba? Yung talagang visionary, di ba? Yung makita mo talagang actual, yung kumaga yung kalalabasan ng Maynila na pinalinis niya, di ba? Pinaganda niya, naging safe ang Maynila. Yun ang sabi niya, ang tanong ni Karen Davila. So ngayon, ang sabi niya kaya Hani Lacuna, ikaw, sabi niya, ano ba yung achievement mo for the past 3 years? Diba? Para may masabi ka nga sa tao. So, pag sinabi mong achievement, natural lang dapat mong sabihin, guys, ang mga ginawa. So, ano yung sinagot ni Mayor Hani Lacuna? Narito, guys, panoorin natin sabay-sabay, guys. Diba? Nakatakip lang yung guys, yung video para hindi tayo makapiright, pero maririnig nyo kung ano ang kanyang sagot. Alright? So narito na po ang sagot ni Mayora na napakalayo dun sa tanong ni Ms. Karen Davila. Alright? Narito na. Okay, but then let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beat the Estradas. He beat ERAP Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually, right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila. It seemed very clean. It seemed very safe. You had 3 years. Why? What is your biggest achievement in the 3 years? What was the problem? What did Isko do something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end yung bayaran yung mga loans na yon. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. These are loans during his time. 15 billion napunta po from Development Bank of the Philippines, napunta po sa a lot of infrastructure, 7 housing projects, and then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and Hospital ng Maynila, and then another 2.8 million para po sa mga
mga instruments and medical equipments for Hospital ng Maynila. Don't get me wrong. These are all good projects and we are part of it. Okay. We just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong 3 housing projects na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. And then a lot of repairs being done because of these previous projects. But then, sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And there is no actual proof of concept. Hanggang ngayon po, ako yung nagbabayad nung loan because of this infrastructure projects. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakalaki talaga ang sagot nitong si Mayora. Kasi tinatanong nga sa ano ba nagawa mo, achievement mo, ano sagot niya? Nahihirapan ako magbayad ng utang eh. 15 billion yun, ang laki, sabi niya, di ba? Di ba yun ang sabi niya? Para bang sinisisi niya si Yorme na nagpagawa ng mga projects, na malalaking projects, di ba? Para bang dinudungisan niya yung magagandang project na pinagawa ni Yorme. Parang pag pinakinggan mo, masama pala yung ginawa ni Yorme kasi umutang sila ng napakalaking pera, 15 billion, di ba? Pero kung imaginein mo guys, di ba? Naghanap ng pera si Yorme, nagpagawa na nga ng magagandang projects. Ang trabaho lang niya ay magbayad lang ng utang. Di ba? Hindi pa rin niya nagagawa kasi nahihirapan doon siya. Di ba? Yun na lang ang gagawin niya guys. Pero sa salita niya, parang hirap na hirap pa. Kaya pagkatapos niya mag-react ng gano'n, tinanong muli. Di ba? Tinanong niya muli itong si Mayora. Di ba? Sabi niya, so, anong talagang greatest achievement mo sa loob ng 3 taon? Sabi niya, di ba? Kaya nga, kung mapansin nyo guys, itong si Karen Davila, pinapahiya na itong si Mayora at sinusunog niya na. Di ba? Dahil parang wala siyang maisagot. Kaya yung sinasabi niyang loan, di ba? Ang sinasabi niyang loan, mga achievement ni Yorme, na which is wala kasi siyang pantapat. Yun ang totoo niyan. Kaya hindi niya masagot-sagot ng diretsyo. Kumbaga, hinanapan niya ng butas yung mga project na kung saan ang nakikinabang yung mga taong bayan, di ba? Sana kung kinurap yan. Hindi sana sinabi niya, umutang siya ng 15 billion, sabi niya magpapatayo siya ng mga eskwelahan, mga ospital, Manila, pero wala namang naitayo, di ba? Sana kung ganun, di ba? Talagang may maniniwala pa sa taong bayan at masisira itong si Yorme. Pero siya mismo ang nagsabi, di ba? Na binida niya. Di ba? Binida niya na magaganda daw yung project na to. Di ba? 7 pabahay, sabi niya. Mga eskwelahan, ospital, Manila Zoo. Di ba? Pero siya mismo, binubutasan niya, guys. Imbis na ipantapat na sana niya yung mga ginawa niya, pero wala pa rin guys, sablay pa rin itong si Mayora. So talagang sinisiraan lang guys. Kita mo, di ba? Yung mga magagandang project ngayon, pangit na para sa kanya. Para yun ang gustong marinig ng taong bayan na naging problema pa yung mga malalaking project na pinagawa ni Yorme. So, narito guys, ituloy natin. Dito naman guys, itatanong naman niya nitong si Karen Davila, ano bang return of investment niya sa mga pinagawa niya, di ba? So, narito po ang kanyang sagot at panoorin natin ang kanyang sagot. Alright? Pasok. So is the city earning enough? Has the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Okay, yung mga housing and everything, wala pa po kaming ROI dyan. Kasi nga po, napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Baseco Community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Okay.
So ngayon pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Okay? Of course, sa ospital ng Maynila, hindi naman ho kami naniningil. So wala din pong return of investment doon. But we have to maintain everything. So dun po mabigat sa akin. So what we do now, since there are a lot of infrastructure projects, yun po kasi ang ano niya eh, yun po yung quote-unquote na sinasabing achievement po niya. Yung mga infrastructure projects po, they're already in place. At napatuloy ko pa rin naman po itong mga infrastructure projects na to. So, nagko-concentrate po ako sa social amelioration projects namin. Yun po diretso sa tao kasi yun po yung hinahanap nila sa akin ngayon, not the infrastructure projects kasi kakaunti lang po talaga ang Okay. dito sa infrastructure projects na ito. Okay. So, the bigger issue now is in the 3 years that you've been in office, you've talked about going down to the barangays Yes. para sa proyektong Kalinga, no? Yes. So technically, ayuda po ito. How did you were you able to make the city grow in the 3 years? What would you consider as your biggest achievement for the city of Manila? Ang biggest achievement ko po, Miss Karen, is para na maramdaman po ng tao na nandito po ang government sa kanila. Hindi po kami puro daldal lang. Yun po ang pinaka-greatest achievement ko. Maibaba ko po Oo. itong basic services na kailangan nila, diretso po sa kanila. Kasi yun po ang hinahanap nila eh. In So yun guys, napanood nyo, di ba? Tanong ni, may return of investment yan, sabi niya. Meron ba yan? Sabi ni Karen Davila. So ang sagot niya, wala daw. Di ba? Lalo na yung mga housing project daw. Kaya ng binondominium, condominium, Paseco, at hindi rin na-explain ng mabuti, di ba? Kaya ang tao, kaya sila, nahihirapan silang maningil. So imagine mo guys, maniningil na lang. Hindi pa niya kayang diskarte yan, di ba? Isa yung iniwan ni Yorme dyan, na dapat ma-maintain niya ng maayos. Masingil niya yung tao, pero hindi, di ba? Hindi nakakasingil, hirap daw sila. Nasa kanya yun, bakit hindi mo nasisingil? Di ba? Ikaw yung mayor, ikaw yung magbaba ng mga utos, di ba? Na para masunod lalo ng tao na implement mo yung kanilang mga obligasyon. At sinasabi rin niya, yung hospital ng Maynila, wala daw return of investment. Paano ka nang magkakaroon ng return of investment yan? Public hospital yan, di ba? Hindi naman tinatayo yung mga public hospital para lang kumita, para lang magserbisyo sa tao. Wala pa yata mga mayor na mga gobyerno, opisyal ng gobyerno na naghahanap ng kita ng mga public hospital. Wala po talaga yan. Tapos tinanong, di ba, yung Manila Zoo, yan. Di ba? Yan ang dapat niyang ginawa, kumikita daw. So, dahil yung kumikita, hindi nakakatulong. Yung sinasabi niyang hindi kumikita, dapat ginawa niya ng paraan yun. Di ba guys? Naitayo na nga eh. Hindi mo na nga inisip saan yung kinuha yung pera, di ba? At kung kasama siyang nag-approve dyan, i-maintain mo na lang at hindi mo pa magawa. At yun pa yung ginawa niyang dahilan na hirap daw silang mag-maintain. Guys. Hirap daw silang mag-maintain dahil napakalaki daw ng mga project na to. Imagine mo, maintenance lang guys, hindi niya maayos-ayos, di ba? Kaya siguro, hindi tayo magtataka. Hindi siya nakapagpagawa ng mga malalaking project. Dahil dito pa lang, dinatnan na lang niya kay Yorme, na actually kasama pa nga siya, di ba? Hindi niya na-maintain. Paano ka pa makapagpagawa ng mas malalaking project na which is naging tatak nga ni Yorme. So pagkatapos ng sabihin yun guys, eto na naman si Karen Davila, di ba? Tinanong na naman siya. Ano bang greatest achievement mo? Sinusunod ulit siya ni Karen Davila. Di ba? Kung ano. So ano ang sagot niya guys? Hindi ba sinabi niya ayuda? Ibig sabihin ayuda, binaba daw sa tao. Di ba? Diretso daw sa tao dahil yan ang gusto ng tao. Yung palang project mo, di ba? Mga ayuda. Bakit may reklamo ngayon sa mga pension, sa mga seniors, di ba? Na nakaka-delay yung kanilang mga pensions, di ba? Tapos yung may mga ospital na hindi nabuksan, tapos na, di ba guys? Diyan sa
Baseco, akala ko ba diretso yan sa tao, di ba? At yun, ayuda lang. Kasi guys, talagang pagka-ayuda lang, hindi ka maalala ng tao pagkatapos mo manungkulan. Hindi ka maalala kasi lahat nga ginagawa yan ng mga opisyal ng gobyerno natin. Talagang ang totoo niyan, wala siyang nagawa ng mga malalaking project. Kaya kung ano-ano lang ang sinasabi niya, puro na lang paninisi kay Yorme. Kaya ayun, lalo siyang nadadown ngayon. Dahil alam naman ng tao na may nagawa si Yorme. Dinudungisan lang niya yung mga magagandang project, gaya na sinasabi natin, na mga taong bayan, di ba? Mga mahihirap, di ba? Sa pabahay, mga squatter ang nakinabang. Di ba? Sa ospital, yung mga mahihirap din. Sa mga eskwelahan, ganun din, guys. Lahat. Di ba? So, nasa kamay niya na kung paano niya dapat pinaganda. Kaso, umabot ng 3 taon, wala. Ngayon patapos na siya, tsaka siya kumikilos. Too late na, Mayora. Wala na. Wala na maniniwala sa'yo dahil nga ginagawa mo na lang yan dahil malapit na yung election. Di ba? So, yun guys, tuloy-tuloy tayo sa pag-promote kay Yorme na yung mga magagandang project pinapakitang pangit nitong si Mayora, di ba? Na dapat sana ay pagkatapos ni Yorme dahil di ba pag alis ni Yorme guys, yung bango ni Yorme, di ba? Yung papuri ni Yorme napunta lahat dito kay Mayor Hani Lacuna nung panahon na dahil nga siya yung in-endorse ni Yorme, siya yung tinulungan, siya yung kinampanya, di ba? Sa kabila ng nangangampanya si Yorme sa pagka-presidente. Di ba? Pero anong ginawa niya? Wala. Kaya sumigaw ang taong bayan. Bumalik ka na. At itong si Yorme, sa lahat ng kanyang sinabi guys, di ba? Na magre-retire na siya, okay na sa kanyang pamilya, di ba? Private life na lang, pero hindi niya na tinuloy dahil nga sa hinahing, di ba? Nakinig siya sa taong bayan dahil nga sa mga servisyo na wala na naging problema natin at bumagal at walang nag-i-invest dito, di ba? Kasi nung iniwan nga ni Yorme, dapat umahataw na yung mga investor, di ba? Dahil nga nakita nila na maganda yung palakad ng Maynila. Kaso, nung siya na ang leader, wala guys, parang nakikitaan natin ng pagiging leader. Kasi mga maintenance na lang, mga bayarin na lang sa mga obligasyon ng mga tao, hindi niya ma-implement ng maayos. Di ba? Hindi niya magawa. So, sinisisi na lang niya. Si Yorme kasi nangutang ng malaking pera. Yan, problema tayo na magbayad. Di ba? So, yun ang nangyari. So, yun guys. Medyo malapit-lapit ang mga election. Tuloy-tuloy lang tayo guys sa pagsuporta kay Yorme. Hanggang dito na po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God bless.